Hindi lang ang mga presidentiable ang nagtapatan kahapon sa Cebu, pati ang kanilang hakot na supporters naghaharapan din at nagkantsawan. Mga pulis, kinailangan pang mamatigan at kaya eto na, aksyon si Kay Imson. Nagmisto ng piyesta ang pagdating ng mga kandidato sa UP Cebu kahapon. Ang ilan may bit-bit pang banda. Sangkaterbang supporters rin na may bit-bit pang mga tarpaulin ang dumating. Dumayo pa ang ilang supporters sa Cebu. Hindi kami niya inutusan, voluntaryo kaming tumulong sa kanya. Pati mga may kapansanan hindi pinalagpas ang pagsuporta sa paboritong kandidato. Okay lang sa akin dahil nandyan ang kandidatong suportaran ko. Kahit mahirapan. Kahit mahirapan, sana paunlarin niya ang buong mundo sa tanang Pilipinas at tutulungan niya ang taong mahirap. Pero syempre, hindi nawala ang kaliwat ka ng kantsawan. Pati nga si una Vice Presidential Candidate Gringo Honasan napagdiskitahan rin. Pero si Honasan, cool na cool pa rin. 17 years na sundalo, 7 years na rebelde. Hindi ito bago sa akin. Maya-maya, lumabas na ang mga polis para awatin ang nagkakagulong supporters. Pero ang mga supporters sa loob ng UP High School grounds nakatutok lang sa LED screens habang inaantay ang simula ng debate. Kahit nga isang oras na na-delay ang debate, sulit naman daw ang pag-aantay sa init ng sagutan ng mga kandidato. Lalong lumakas ang hiyawan at tawanan ng mga nanonood ng pagtulungan ng ibang kandidato si Mar Rojas. Pati edukasyon mo, sinangali mo yung Wharton, hindi ka pala taga-Wharton eh. Alas 9 na ng gabi nang matapos ang debate pero ang mga supporters nakangiti pa rin umuwi. Hiling lang nila sa mananalong kandidato, huwag mapako ang mga ipinapangako. Mula Cebu, umaaksyon. Kay Imson, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.